Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's mukha pong nakakainitan itong si Senate Minority Leader Vicente Tito Soto III at itong si Francis Chis Escudero. Ito kasing si Escudero ay inaakusahan itong si Tito Sen na kumakampi dito po sa House of Representatives at dito kay Speaker Martin Romualdez para amyendahan ang 1987 Constitution. Pero agad itong sinupalpal ni Tito Soto, mga kababayan. Mali po kasi ang pagkakaintindi nito ni Chis Escudero. Ito yung pangyayari, mga kababayan. Para po malinaw, mayroon po kasing nakikinig lang tayo sa salita ni Chis Escudero na kumbaga parang may dagdag na yung sinabi ni Chis Escudero. Ganito kasi yan, mga kababayan. Ito pong si Tito Sen sabi niya, susuportahan niya ang pagrebisa sa konstitusyon. Okay? Susuport siya sa revision ng konstitusyon kung formal nang ibabasura ng Korte Suprema ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Okay. So kung ibabasura ng Korte Suprema yung impeachment complaint, susuportahan ni Tito Sen ang pag-amyenda ng konstitusyon. Pero, mga kababayan, ito may para maintindihan ng lahat. Susuportahan niya ang Constitutional Convention sa pagre-write ng Article 11 ng Konstitusyon. Kung hindi magbabago ang desisyon ng Korte na unconstitutional ang impeachment complaint. Bakit? Bakit nasabi yun ni Tito Sen? Ito, mga kababayan. Ayon kasi kay Tito Sen, etong Supreme Court ay practically inalter nila yung constitutional provision sa impeachment process. So if the Supreme Court ruling stands as is and the Constitution is amended by merely a Supreme Court decision. Kasi parang may binago o Supreme Court yung ruling nila, binago yung nakasaad sa Konstitusyon. So sabi ni Tito Sen, kung yung merely Supreme Court decision ay mababago ang nakasaad sa Konstitusyon, then I will consider supporting a Constituent Assembly or Constitutional Convention to rewrite Article 11 of the Constitution because the requirements written in the Supreme Court decision is impossible to meet. So, nakitaan ni Tito Sen ng parang teka may mali. Bakit parang binago ng Supreme Court decision yung nakasaad dun sa impeachment process dun sa Constitution. Kaya sabi niya, kung ganun din ang mangyayari, edi susuportahan ko na yung pagbabago ng Article 11 diyan po sa Konstitusyon. Pero itong si Chis Escudero, iba yung pagkakaintindi. Kaya sinabi niya, teka, easy lang at wag mo masyadong ipakita na ikaw ay open to support charter change. Ang sinasabi lang naman ni Tito Sen, yung Article 11 ng Konstitusyon. Sabi nga dito, now you are also supporting the Chacha of House and Speaker Martin Romualdez. Sabi ni Escudero. So parang gumawa ng kwento itong si Chis Escudero base dun sa sinabi ni Tito Sen. Kaya sabi ni Tito Sen dito, hindi ako tulad nyo. Hindi ako katulad nyo. Bakit? Ano ba sinusuportahan ni Tito Sen? Sabi niya, I am not favoring anyone. Wala akong kinakampihan, unlike them. Sino ba yung them na yan? Yung mga senatong. Wala akong pinapaboran, katulad nila. Ako ay tumatayo lamang sa konstitusyon. Tapos meron ding sinabi si Chis Escudero, the Senate is not your playground. Yung sinabi niya kay Tito Sen. Hindi naman talaga playground ang turing ni Tito Sen dyan sa Senate. Kayo, ang turing ninyo playground. Yang mga sumuporta para ibasura ang impeachment complaint kay Sara Duterte, kayo ang
nagkakampi-kampi para kayo naglalaro at ginawa nyo ng sarili ay ang Senado. Kumbaga parang kayo na ang masusunod. So parang playground nyo na. Parang sarili nyo na yung Senate. Na kung ano gusto ninyo ay na masusunod. Kahit yung nakita nga ni Tito Sen na parang binago ng Supreme Court decision yung nakasaad sa konstitusyon. Kaya gusto nga niyang ibaguhin yung Article 11 kasi parang may mali eh. Tapos sasabihin ni Chis Escudero, gusto mong kumampi doon sa House of Representatives, gusto mong kumampi kay Martin Romualdez sa baguhin ng konstitusyon. Tingnan niyo, Marites. Article 11 ang pinag-uusapan, pero general yung pagkakasabi ni Chis Escudero na yung konstitusyon mismo in general ang gustong baguhin ni Tito Sen. Parang mali naman yun, Hamen Cheese. Di ba? Parang mali naman yun. Kaya nagalit po si Tito Sen. Sabi, hindi nyo ako katulad. Chis Escudero. Ako kumakampi ko sa konstitusyon. Pero kayo, alam nyo nang minamali na yung konstitusyon, nagbubulag-bulagan kayo, nagbibingi-bingihan kayo. Para saan? Saka alam nyo mga kababayan, ayoko yung sinasabi ni Chis Escudero Yung lagi niyang sinasabi, na yung kumakampi sa impeachment, yung gustong matuloy yung impeachment complaint, yung impeachment trial, sila yung ayaw kay BP Sara Duterte. Ayaw maging presidente si BP Sara Duterte. Ganon din yung mindset ni Cayetano. Di ba sabi ni Cayetano, kung ayaw nyo kay Sara Duterte, edi talunin nyo na lang sa 2028. Ganon yung mindset nila. Which is hindi naman ganon eh. Kayo mga kababayan, tanungin ko nga kayo, bakit gusto nyo matuloy yung impeachment trial? Bakit nyo gusto matuloy ang impeachment trial? Ako gusto ko, kasi gusto kong malaman kung saan dinala yung milyong-milyones na pera ng taong bayan, yung confidential fund ng DepEd at ng Office of the Vice President. Pati na yung confidential fund nung panahon na naging mayor etong si Sara Duterte. At interesado rin ako na makilala etong si Mary Grace Piato, si Cocoy Villamin at kung sino-sino pa. Interesado rin ako na talaga ba nakatanggap etong si Marian Rivera ng pera galing sa confidential funds. Pati etong si Chel Jokno, nananahimik. Pero ginamit pati yung pangalan ni Chel Jokno. Ayun po, interesado po ako doon. Interesado rin ako na makita o mabuksan yung bank account ng mga Duterte. Kasi ayon kay Trillanes, bilyones po ang pumasok na pera dyan. Galing po sa katiwalian. Yun po, doon po kami interesado. Wala kaming pakialam kung maging presidente si Sara Duterte. Ayun lang gusto namin. Kasi lagi sinasabi ni Chis Escudero, ayaw nila kay Sara Duterte. Ayaw nila maging presidente si Sara Duterte. Kontra sila kay Sara Duterte. Hindi ganun, Chis Escudero. Hindi ganun. Dinadahilan ni Chis Escudero yun eh. Hindi ko maintindihan kung wais eh. Mautak din to eh. Kaya lang, ang pangit ng ginagamit niyang dahilan. Sa totoo lang, Chis Escudero, alam ko matalino ka pero nagpapakabobo ka para pagtakpan lamang etong si Sara Duterte. Etong taong bayan gusto lang makita kung ano talaga nangyari. Tapos kayo, pagtatakpan ninyo, sasabihin ninyo, ayaw kasi kina Sara Duterte na itong mga to. Gusto nila ma-impeach dahil ayaw. Hindi, gusto namin malaman, matuloy ang trial. Para alam namin, saan pa talaga napunta. Di patunayan ni Vice President na wala talaga siyang kasalanan. Hindi pa nga napag-uusapan yung mga ebidensya, gusto niya nang i-dismiss. So may dito mga kababayan, may interest itong mga ito eh. Imposibleng walang interest itong mga ito. Di nga natin alam kung ano talaga eh, di ba? Kaya nagkakainitan. Tapos nagmamarites pa itong si Chis Escudero. Kaya naman nagmamarites ka,
sabihin mo na gusto baguhin ni Tito Sen yung konstitusyon at kumakampi kay Martin Romualdez. Hindi. May nakita lang kasi siya diyan sa sa ruling ng Supreme Court na hindi tumutugma diyan sa konstitusyon. So kailangan baguhin. Tapos i-generalize mo. Loko talaga to si Chis Escudero Bakit masyado kang threatened ka ba kay Tito Sen? Hawak mo na nga yung mga tulongges na mga tao mo diyan. Pinagbibigyan mo ng mga mamantikang mga committee, chairmanships. Bakit parang threatened ka kay Tito Sen? Chis Escudero, bakit? Dahil ba bumabagsak na ang ratings ng Senate dahil sa'yo? Pabagsak na po ang ratings ng Senate. Mas mataas na po ang trust ratings at performance ratings ng House of Representatives kaysa Senado. Kaya siguro kinakabahan na to si Chis Escudero Natitreaten ka ba? Kaya ngayon binabanatan mo si Tito Sen? Nagmamarites ka? Wow! Ito lang sasabihin namin, Mr. Chis Escudero. Kung wala yung mga komite na yan, hindi ka mananalo kay Tito Sen. Sa totoo lang. Kung pagbobotohan, kung taong bayan ang boboto kung sino ang magiging Senate President, hindi ka mananalo. Baka landslide si Tito Sen. Kaya ka lang nandyan sa pwesto dahil nalagyan mo ng mantika ang mga labi ng mga senatong na mga kasama mo dyan. Pero kung ang taong bayan ang papipiliin, sigurado ako na si Tito Sen ang gagawin nilang Senate President. Unang-una, sirang-sira ka na, Chis Escudero. Sirang-sira ka na. Ang dami mo nang ginagawa dyan na palpak. Kaya nagagalit na taong bayan. Kaya nga bagsak na nga ratings ninyo Buti na lang, merong iba dyan na talagang inilalaban ng tama. Pero kayo, wala. Kaya marami ako nababasa mga comment, mas gusto pa nilang i-abolish na lang ang Senate Diba? Saka wala nang wala nang diba yung equality? Sabi nila co-equal branches daw, legislative, judiciary, executive. Pantay-pantay lang yan. Hindi pwedeng diktahan ng isa ang isa. Pero inuutusan sila ng Supreme Court, siya baw ng baw. So, nasa na yung co-equal branch of government na sinasabi ninyo? Wala na. Abolish na lang. Total, sunod-sunuran di kayo sa Supreme Court. Ikaw na sabihin ng Supreme Court, sumusunod kayo. Di abolish na. Supreme Court na lang dyan. Diba? Ayun sila din naman pala nasusunod siguro, tingin ni Chis Escudero, perfecto yung mga nandun sa yung mga nandun sa Supreme Court. Tao rin naman yun. Ewan ko lang, baka Diyos yung nandun at hindi nagkakamali. So yun po mga kababayan, nagkakainitan po itong dalawa. Pero dito po ako sa side ni Tito Sen. Kasi tingin ko dito kay Chis Escudero, binabanatan niya si Tito Soto dahil siya po'y threatened. Dahil po sa kanyang pamumuno ay pabagsak po ang Senado. Baka nga, isa pa to, Chis Escudero. Baka magulat ka, bilib na bilib ka. Baka magulat ka, si Marcoleta, papalitan ka. Kasi ngayon, parang si Marcoleta ang ang attack dog nyo dyan Diba? So, ewan ko baka isang araw na lang matanggal ka sa pwesto at si Marcoleta maging Senate President. Ingat-ingat, Chis Escudero. Huwag masyadong mataas ang lipad. Kasi pag sobrang taas ang lipad, mga kababayan, pagbagsak mo, masakit. So yun lang po mga kababayan, tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila Toy. Sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless po.